This is Sophia. And this is Eliza. Para sa akin, pinakahirap talaga ako na yung bawal matulog. Kasi sobrang antukin ko talaga. Like, masandal ako, tulog talaga ako. Kahit nasan ako, kahit sobrang ingay na paligid ko, tulog talaga ako. Kaso bawal doon. So, hindi ko sinunod. Jaray! May mga times na nakatulog ako kasi hindi ko talaga kaya. Doon talaga ako pinakahirap all throughout my stay. Siguro yung hardest task po is yung sa PBB bistro po namin and yung pinakamahirap po na rule. For me po yung bawal po magbulungan. Kasi ako po talaga, pag mayroon po akong gustong sabihin na hindi ko po kaya sabihin out loud, gusto ko po nang binubulong ko. Pero since bawal po, ilang beses na rin po ako nasasaway ni Kuya dahil doon. Ako, I'm very vocal. Yung pinaka-close ko talaga na housemate and favorite kong kabanding ko, syempre si Anton. Kasi we understand each other very, 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 very well. Like, the humor is humoring. Tapos kapag pareho kaming lobat, tabi lang kami parang, lobat ka, lobat din ko eh. Ganon. So, pati sa pagkain, never kami hindi nag-breakfast together all throughout. Just stay halos. Siguro bilang lang sa kami yung times na hindi kami nag-breakfast together. Tapos pag may cravings kami, magluluto kami bago matulog. Sorry, kuya. Yan. Ako po si Crystal and Carmel po, yung cancer babies. Kasi kami po yung talaga yung halos pare-pares po ng ugali. Kasi pare-pares po kami cancer. So pare-pares po kami maingay at saka makukulit po talaga. Ako po talaga, with the people inside, lalo yung mga kilala rin si Mommy personally, like yan, sila Clifford, sila Princess, Ashley, Anton. So kapag namimiss ko si Mommy, I would really talk about Mommy tapos lulutuin ko yung mga tinuro niya sa akin. Kasi para sa akin, si Mommy lang talaga yung kasama ko sa life. So marami talagang times na homesick ako. Pero with the help of the housemates, talagang nawala yung lungkot. Ako rin po, sa housemates din po, malaking tulong din po talaga sila kapag na-homesick ako. Lalo na po kapag meron po akong sakit sa bahay po ni Kuya. So, kailangan ko po talaga yung alaga po ni Mama. Pero, since nandun din naman po yung mga housemates and yung friends ko po, napupunan din naman po talaga nila yun. Siguro yung minsan bawal kaming lumabas sa garden area. Kapag there were times kasi na parang ilang araw straight, wala talaga kaming garden area. And ang nakikita lang namin is yung loob ng bahay. So parang medyo yung mundo asal. Parang medyo nakakaano siya, parang nakaka-down siya kasi like ang lamig buong araw. Tapos parang hindi kayo pwedeng humiga dun sa beanbag area. Eh, lahat kami favorite spot talaga namin, yung beanbag area, tsaka yung mga ibang sofas dun sa may garden area. And yung feeling na nakikita mo yung araw, nakikita mo na gabi na. So, for us, medyo mahirap nung nasa loob lang kami, straight for ilang days. Kasi wala kaming idea kung gabi na kaya, umaga na kaya. Bigla na lang namin maririnig na shower call na. So, para sa akin yun isa sa mga mahirap pag bawal kami sa garden area. Sa akin po kapag naman po pinagsistay lang po kami sa living room, tas close din po yung girls room and yung garden po. Kasi yun nga po, favorite spot po talaga ng halos lahat po kami yung garden po. And mas nafe-feel po talaga namin or mas nakakagaan po ng loob kapag nasa garden po kami. Kaya pag nasa loob po kami, parang lahat po walang energy. So parang yun po yung pinakamahirap for us po, for me. Parang ako personally, wala. Kasi alam ko na I really gave it my all pagdating sa tasks, pagdating din sa mga activities namin, or pagdating din sa chores, binigay ko talaga lahat. And sa personality, no regrets. Kasi kung ano man yung pinakita ko din sa bahay, yun talaga ako. So, Ako more on sa sarili ko po. Like yung pagtiwala ko po sa sarili ko pagdating po sa paggawa ng task. Kasi yung mga unang stay ko po, doon po ako nagkulang. So if mabibigyan ko ulit ako ng pagkakataon para makagawa po ng mga task, mas magta-trust po ako sa self ko and mas tatatagan ko po yung loob ko. Sa akin po kasi super bago lang po ako sa industriya po. Like, wala pa po akong before po ako mag-join ng PBB, parang nakaka 1 year pa lang po ako sa showbiz. So, yung PBB po, ngayon po masasabi ko po na marami na po talagang opportunities na nag-open po because of PBB and I'm very, very thankful because of that po. Kasi na-recognize na rin po talaga ako and yung talent ko po na gusto ko po ibahagi po sa mga tao. ako po yung nag-open na opportunities. More on the personal side po talaga siya. Like, nagkaroon ako ng opportunity to show the people who I am and napakita ko sa kanila na nagpapakatotoo ako inside the house na eto ko, here's my heart. Oh, here's my heart! Pero, yun, that's the opportunity na I'm grateful for sa PBB. More on personal. My mom!
Mommy talaga. Kasi yes, nakita ko siya inside. Pero, syempre, di mo naman siya makakasama ng matagal. Isang araw nga lang kapag galing akong gala, with my friends, abutin ako ng ilang oras kinikwento ko kay mommy. Paano pa yung 3 months na stay? Ang dami-dami kong kwento kay mommy. So, sobrang excited ako agad na makauwi. Tapos magkwento lang na magkwento. Ako po, family po. Kasi before po ako makapasok for Wild Girl, hindi po ako nakapagpaalam po ng maayos sa kanila. I would rate it. Wow. I would rate it. On a scale of 10? Hindi. Pero on a scale of 1 to 10, I would rate my PBB experience 10. Kasi ang dami ko talagang natutunan. Yes, there were times na mahirap siya. Pero again, wala namang nakakamit ng hindi nagdadaan sa struggles. And personally, sobrang na-fulfill yung purpose ko. So, it's more than what I paid for. It's the best experience I could have asked for talaga. Ako rin po, 10 din po. Kasi it was a great experience din po talaga. And magandang stepping stone din po talaga yung PBB para sa magagandang opportunities po. And gaya din po ng sabi ni Soph, I prayed really hard na para makapasok po sa PBB dahil pangarap ko rin po talaga yun. As a celebrity, masasabi ko na after PBB, I became more, less cautious about sa pagiging, kung sino talaga ako. Kasi nga, before coming in, ang daming laging negative comments. So, syempre, nagkaroon ako ng self-awareness na, sige, i-adjust ko na lang, hindi ko na lang gagawin to para hindi na nila isipin na sinasadya ko lang to or kung ano man. Pero after PBB, nagkaroon ako ng gagawin ko. I mean, like, nakita naman na nila kung sino ako sa bahay ni Kuya. So, there's no more point in trying to tone down yung pagkakulit ko, yung pagka-OA ko, yung pagkamasayahin ko, the way I smile. Yun yung naka-apekto sa akin as an artist na ngayon, mas confident na ako to show the real me talaga, even through my TikTok videos, sa my interviews, because everyone knows me na, and I'm grateful na tinanggap nila yun ng buong-buo with love. Ako sa akin po, yung PBB, nakatulong po siya para mas makilala ko po yung sarili ko and para mas malaman ko po kung ano po yung mga kaya kong gawin and yung mga kaya ko pong i-offer sa mga tao. Ngayon, paglabas ko ng bahay ni Kuya, mas nagbabasa na ako ng comments kasi na-overwhelm talaga ako sa positive comments ng mga tao. And dati parang ayoko nang magbasa kasi like, alam ko na sasabihin niyo, okay na yan. Pero ngayon, every time na nagbabasa ako, sarap sa puso na magbasa. Kasi it's what I prayed for talaga na makita ng tao yun. And ngayon na-fulfill ko yung purpose ko. Ang saya mag-social media kasi seeing all the posts, lahat ng long messages nila, even yung mga personal messages nila bago ako matulog, nagto-take time ako, nag-open ako ng mga mangilan-ilan. Relationship! Wow! Relationship! I would say na, ano ba? Wala naman kasi akong decision making doon. Wow! Pero siguro, na lang, pagdating sa shippings, especially there was a time na may mga parang, I was very, very, very careful na iset talaga yung boundaries na wait lang. Kasi syempre, ayoko naman na mapapanood ni Aki na parang, ano yan? Bakit may ganyan? And even our supporters, ayokong makikita nila na parang I'm getting linked with someone or parang sweet ako with someone. Kaya I'll call everyone brother. I call everyone brother. So, yeah, siguro yun lang yung nabago ni Allen sa pakitungo ko dun sa loob na nag-ingat talaga ako na ayokong ma-associate romantically with anyone inside kasi iniisip ko yung feelings niya. Well, yung bashing po talaga, dun po ako pinaka nahirapan. Isa po yun talaga sa mga struggles ko po simula nung nakalabas po ako ng bahay ni Kuya. And until now, of course, nandito pa rin po yung bubog and yung takot na baka maulit po yung mga ganun. And kahit naman po sabihin ko na part po yun ng pinasok ko pong industriya. Nandun pa rin po talaga yung takot eh. Pero ako po, mas pinili ko po hindi po magpa-apekto sa mga sinasabi po nila. Kasi at the end of the day, ang makokontrol ko lang din naman po is yung sarili ko po and yung actions ko po. And very thankful din po ako para po sa mga nababasa at mga sinasabi po nila kasi nakaka-help din po talaga yun para mag-grow po ako as a person. Kasi napapansin po nila kung ano po yung mga mali ko and gusto ko pong gamitin yun para mas maging better po ako. Don't miss out on any ganaps, chikahans at kulitans. Only here at ATM. Adventure, taste, and moments. See you there!